pagkakataon na binibigay niyo sa aming pamilya upang makapag-ministeryo po sa inyo. At magandang hapon po. Dala ko pong magbati ng aming iglesia sa San Pablo. Kayo rin po ay napapasama sa aming panalangin sa buwanan. Panalangin namin. Tayo po muna manalangin ngayong hapon bago sa ating pagsimula. Aming amang nasa langit, tunay nga po na kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan na binigay niyo sa amin sa hapong ito na kami makalapit muli sa inyong trono at magbigay ng handog sa inyo, magbigay ng papuri at sumamba, Panginoon. Tunay nga, ikaw ay mahabati at hindi niyo po kami, Panginoon, na tinuturing ayon sa aming mga kasalanan. Ngunit sa iyong biyaya, Panginoon, kami ay inyong natatagalan, Panginoon. Kami nagkakalooban niyo ng pasyensya, Panginoon. Salamat. At hindi nyo kami, Panginoon, pinupuksa, Panginoon, ayon sa inyong kabanalan. Hindi nga na gamitin nyo, Panginoon, ang hapong ito ng may kapangyarihan, hindi lang mga salita ng taong marinig, kundi, Panginoon, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang lumalaw sa aming malapit na kami ay mahina, Panginoon, kami may kapaguran, kami ay nakakaramdam ng mga discomfort ng Panginoon. Ang inyong Espiritu, Panginoon, ay higit na kapangyarihan sa mga bagay nito. Nawa, hindi mahadlangan ng kaaway ang gawain ngayong hapon ito. Sa hapon ito, kami ay mag-alay ng aming papuri at salamat lamang sa inyong pangalan. Sa pangalan lamang namin, Panginoong Isus. Amen. May isa pong nabalita na sa Philippine Daily Inquirer. Ito po isang regional news. Matagal-tagal na rin po. Pero ito pong balitang ito ay may kinalaman sa isang school principal. Nagpaayos ang isang kanyang bahay sa Cebu. Ngunit, 2 beses siyang nanakawan sa kanyang bahay na ito. Kaya, syempre po, para mapigilan din ang pagnanakaw, siya po ay nagpagawa ng mga grills sa bintana. Ano po yung mga bakal na nalagay sa bintana para hindi makapasok yung mga magnanakaw. At hindi lang po yun ang kanyang ginawa. Nilagyan po niya ito ng live wire. So, basically, yung nasa loob, hindi makakalabas. Yung nasa labas, ay hindi basta-basta makakapasok. Ngunit, isang gabi, sa isang nakalulungkot na pangyayari, ay nagkaroon ng sunog sa kanyang bahay. Ang inaakala niyang window grills na pipigil sa mga magnanakaw upang makapasok sa kanyang bahay, ito pa naging dahilan ng pagkasawi ng kanyang buhay. Iniisip niya, maling sa kanyang karunungan, itong makakapigil sa magnanakaw na makapasok sa aming bahay. Ngunit hindi niya naisip paano sa panahon ng sunog. Paano ako makakalabas? Ngayong hapon ito, ating pong mag-aaralan ang isang teksto sa unang Korinto. Kung hindi ko naalala, yung huling punta ko po dito ay sa unang Korinto rin po yung teksto natin nung Easter Sunday. Ngunit ngayon po ay pag-aaralan natin ang mensahe nito. Meron po ba tayong seguridad sa karunungan ng tao? Tayo po ba ay makakaasa sa karunungan ng tao na siyang makapagliligtas sa atin mula sa kapahamakan? Meron po bang bahagi ang karunungan ng tao? At ano may tutulong ito? Meron po ba? Yan po ang katanungan na ating sasagutin niya. Ang ating konteksto ay 1 Korinto, Kapitulo 2. Kabanata 1 hanggang 5. Basahin mo ba sa Tagalog? Mga kapatid, si Pablo po nagsasalita at ang kausap po niya ay mga kapatid niya, mga kapatid sa Korinto. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayag na pananalita o karunungan, sapagkat aking ipinasiyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapanghakit ng mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan
ng Diyos. Ang ating pong mensahe ngayon sa English ay, the gift of faith does not originate in or is supported by human wisdom or reason, but in the powerful demonstration of the Spirit of God. Ang biyaya po ng pananampalataya ay hindi nagmumula sa karunungan ng tao o sa pamamagitan ng tao, ngunit sa pamamagitan lamang na makapangyarihang pagpapamalas ng Espiritu ng Diyos sa atin. Ang bayan po ng Korinto ay masasabi nating isang maunlad na bayan ng panahon nila. Ito po ay isang bayan na may mga daungan. So marami pong tao na pumupunta rito. Hindi lang po tao, kundi marami rin filosofiya, maraming relihiyon ang pumapasok at lumalabas sa bayang ito. Masasabi na parang ito yung Maynila, sentro, kumbaga, na may mga daungan. Ang iglesia po sa Corinto ay itinatag ni Pablo, sinasabi niya itinatag ni Pablo, kasama si Aquila at Priscilla. Makikabasa niyo po ito sa Acts 17 hanggang 18. So, yung pong pagpunta ni Pablo, galing po siya sa Athens, sa Greece, bago siya pong tumungo dito sa Corinto. Ngunit ang iglesia ng Corinto ay hindi po isang perfectong iglesia. Ito po ay maraming problema, kagaya po ng problema sa pagkakahati-hati, problema sa pagiging snob o hindi pagmamahalan ng mga kasapi ng iglesia, mga kalituhan na may kinalaman sa pag-aasawa, paghihiwalay, pakikisama sa mga pagan religion, maging ang order sa pagsamba. Ito po yung mga ilan sa mga problema na hinarap ni Pablo sa iglesia sa Corinto. At tayo po ay nasa ikalawang kapitulo, summary lang po ng unang kapitulo. Yung chapter 1 po ay pinakita ni Pablo na si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sa gitna po ng pagkakahati-hati sa kanila, kasi nagtatalo-talo sila, sinong mas magaling? O sinong aking susundin? Si Pablo ba? Si Cephas? Si Apollos? O si Kristo ba? So nagkakaroon ng parang pagyayabangan sa kanilang kalagitnaan. Ngunit ipinakita ni Pablo na hindi yan ang mahalaga, hindi yan ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga taga-Korinto, ngunit ang kanilang dapat atupagin at dapat nilang alalahanin ay ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Na si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ipinakita ni Pablo na sa mga Hudyo na nasa kanilang kalagitnaan, ang gospel o ang ebanghelyo ng Diyos ay isang kalikisuran. Sa mga hindi naman, ito ay isang kalokohan. Yung po ang pinakita ni Pablo. Kaya, hindi po kayang arukin ng isipan ng tao ang ebanghelyo ng Diyos maliban na lang sa biyaya ng Panginoon. Pinakita rin po ni Pablo na hindi lang ang kapangyarihan, hindi lang sa pamagitan ng karunungan ay walang kabuluhan ang gawain ng tao, kundi pinakita rin ni Pablo na mismo ang mga taga-Korinto nito ay ang kanilang buhay, ang kanilang conversion experience sa makapagsasabi na ang sa biyaya nga lamang ng Diyos, ito natatanggap. Sinabi niya, sino ba sa inyong marunong? Sino ba sa inyong may kapangyarihan? Sino ba sa inyong ipinanganak sa marangal na pangalan? Pinapakita lang po ni Pablo na hindi marami sa kanilang ganito. Na wala po sa pangalan, wala po sa kakayahan ng tao ang kaligtasan. So, para pinapayuhatin ni Pablo, anong inyong pinagtatalunan, mga kapatid sa Corinto? Bakit yan ang inyong pinag-aatupagan? Ngunit kayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Kalimutan nyo ang ganyang pag-iisip sa inyong kalagitnaan, bagkus ay alalahanin nyo ang biyaya ng Panginoon sa inyo. Ngayon naman, sa ikalawang Korinto, pinagpapatuloy lang ni Pablo ang kanyang sinimulang diskurso na may kinalaman sa problemang ito ng divisive spirit. Ngayon naman, pinapakita ni Pablo ang kanyang testimonya sa mga taga-Korinto. Ito po isang testimonya ni Pablo. Paano pa siya dumating sa Korinto? Paano siya nangaral? Yan po yung una natin titingnan. Pangalawa, ano yung mensahe kanyang dala sa mga taga-Korinto? At pangatlo, ano yung kanyang naging motibo sa pagpunta sa mga taga-Korinto? Atin po makikita sa verse 1, sa umpisa,
ano ang paraan ng pangangaral ni Pablo sa mga taga-Korinto? Sabi po sa verse 1, mga kapatid, lang ako ay dumating sa inyo. Hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Ito po mga taga-Korinto, ito po ay mga kilala na marunong, magagaling. Magaling sa karunungan ng tao. Hindi lang po sa karunungan ng tao, ito po ay magagaling po sila magtalumpati. Dito po kilala ang mga taga-Korinto o mga naninirahan sa Korinto. Ito po ang favorite pastime nila. Kumbaga, sa ating mga Pinoy, ano yung paborito natin? Pagka may mga salo-salo, hindi po nawawala yung kantahan. Yun, dyan nakikilala ang Pinoy. Di ba po, si Charis Pempengo. Kilala magaling ng mga awit at marami pang iba. Lea Salonga. Ngunit ang mga taga-Korinto nito, marami sa kanila ay kilala na marurunong, mga pilosopo. Marurunong sa karunungan ng tao, at hindi lang po yan, sila ay magaling pang manalumpati. So, pag election, lumalabas yung pagiging magaling na pagtatalumpati ng mga tao. Ngunit ito pong mga taga-Korinto ay talagang kilala sa ganitong larangan. Sila po yung mga orators. Kumbaga sa mga eskwelahan natin, di ba po? May mga contest, speaking contest. Ayan. Yan po ang paboritong gawain nila noon. Hindi lang po sa pagkanta, kung sa Pinoy, sa kanila po ay pa nanalumpati. Ngunit, ito po ang ating pansinin, paano tumating si Pablo sa kanilang kalagitnaan? Sabi po dito, hindi ako tumating sa inyo na nagpapahayag sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Kung ang mga taga-Korintong ito ay nag-expect kay Pablo marahil, magaling siguro itong mangaral, magaling manalumpati, pilosopo, ay marami tayong matututunan sa taong ito. Pero paano dumating si Pablo sa kanila? Si Pablo ba ay nakiayon sa kanilang kagustuhan o sa kanilang ekspektasyon? Si Pablo po ay dumating sa kanila ng may kababahang loob. Taliwas po sa kanilang expectation, marahil ina-expect nyo, bawa, sa isang singing contest, kung si Pablo ay darating doon, siya isang champion singer. Marahil galing sa atin. So, galing na sa atin. So, isang champion singer. Ngunit, tumating si Pablo, hindi bilang isang champion singer, kundi isang kabaligtaran. Yan po isang pamaraan. But, kita po natin kanina na ang favorite pastime ng mga taga-Korinto ay pagtatalumpati. Ngunit hindi ito ang sinunod ni Pablo. Hindi po natin sinasabi na si Pablo ay hindi magaling manalumpati o hindi marunong. Kung inyo pong babasahin sa mga gawa o sa Acts, kung paano niya hinarap ang hari, hinarap ang mga Hudyo, at ang mga magagaling sa pilosopo sa Athens, ay mamamangha po kayo. Hindi lang po yan. Mababasa niyo po sa libro ng mga taga-Roma kung paano kaganda o kagaling ang kanyang teolohiya, ang karunungan na in-apply niya sa pagsulat nito. So, hindi po nangangulugan na si Pablo ay mahina. Hindi po. Ngunit may dahilan siya kung bakit ganito ang paraan ng kanyang pagpunta. Paano ba? Sa paanong paraan ba siya dumating sa kanila? He did not come as a skillful orator, as a philosopher. Ano pa? Verse 3. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot, at tubhang panginginig. Hindi lang siya nakiayon sa kagustuhan ng kultura ng mga taga-Korinto, siya ay nagpamalas din ng kababaang loob. Siya po ay nagtagal sa Korinto na sinasabing 18 months or 1.5 taon. Ngunit ano ang nakita? Ano ang pinakita ni Pablo sa kanila? Siya ba ay tumatino bilang isang super apostle? Ako si Pablo. Kita nyo, hinarap ko ang mga pilosopo sa Athens. Tingnan ang kapangyarihan na pinakita ko. Hinarap ko ang hari. Ngunit anong pinakita ni Pablo? Pinakita niya ang kanyang kahinaan, takot, at lubhang panginginig, kababaang loob ang pinakita ni Pablo. Taliwas pa rin po sa expectation nila. Alam niyo po ba na si Pablo ay dumating sa Korinto as a nobody. Hindi po siya sikat. Ang Korinto po kasi ay isang hentil.
na bayan. Marahil ang Krisyanismo ay isang maliit na butil lang pagdating sa Corinto, pagdating ni Pablo. Ang namamayani po ay mga idolatry, yung pagan religion, yung Hellenistic religion, yung mga sina Athena, yung sa Greek mythology, yung pa rin, ang kanyang mga sinasamba. Ngunit, si Pablo hindi dumating bilang super apostle na nagpapakita ng mga himala, nagpapatindig ng mga pilay. Hindi po siya dumating as a superhero. Siya po ay dumating na pinapakita ang kahinaan, takot at lubang panginginig. Ano po ba ang mga kahinaan ni Pablo? Marahil ito po ay kahinaan sa kanyang katawan. Ano po bang inisip nyo kay Pablo? Isang maskuladong tao, perfect, o yung parang PMAyer po ba ang itsura ni Pablo? Ay hindi po. Kung inyo pong babasahin sa mga gawa kung anong pinagdaanan ni Pablo at kanyang mga kasama sa kulungan, ilang beses siyang hinagupit, ilang beses sila kinuyog sa bayan, sa kanyang pangangaral, marahil ay hindi ito isang makisig. Hindi makisig kanyang pangato, marahil baka ito'y pilay. At hindi lang yun, may ibang teksto ay sinasabi na ito'y marahil malabo kanyang paningin. Hindi lang yun, marahil siya ay isang maliit din na tao. Hindi siya isang, kagaya naman siguro na matangkad, na stand out sa public. Marahil siya ay may kaliitan na tao. So, mababasa ito sa iba niyang mga sulat, lalo na sa 2 Corinthians. So, makikita niyo din. Ngunit, higit sa kahinaan sa kanyang katawan, ang kahinaan nito na kanyang nadama ay kahinaan sa kanyang pag-iisip. Nanghihina ang kanyang pag-iisip dahil sa bigat ng trabaho na kanyang gagawin sa Corinto. Isipin niyo po isang hentil na lugar na hindi kilala si Kristo. Isa lang sa mga relihiyon marahil na papasok sa Corinto. Siya ay nanlungo. Natakot siya. Nanginginig siya. Hindi po ito nanginginig dahil maraming kaaway. Kundi yung bigat ng trabaho na kanyang haharapin ay napakabigat. Hindi lang yun. Siya ay may kahinaan sa pisikal at kahinaan marahil sa spiritual. Sabi niya sa Roma, siya ay nagkakasala pa rin. Kanyang kabigat na kanyang iniisip. Hindi po katulad sa ating panahon. Yung may mga sinatawag tayong mga tele-evangelist na parang parampa sa stage na parang isang super apostle ang dating, walang kahinaan, makisig, walang paramba, hindi walang dalang kodigo pag nangangaral. Ngunit si Pablo po ay hindi ganon ang pinakita. Pinakita niya ang kababaang loob, inamin niya ang kanyang kahinaan, inamin niya ang kanyang problema, kaya nakakaramdam ng takot, siya ay nababalisa. Takot at lubang panginginig. Ito, sa English po, ito po yung pwede rin sabihin, siya ay minsan ay nababalisa. Dahil sa tindi ng trabaho na kanyang haharapin. Hindi po siya dumating na ay mas super apostle, kaya-kaya to. Hindi siya nagpakita ng kakayahan ng tao. Pinamalas niya ang pagiging mapagpakumbaba sa harap ng Panginoon. Siya ay nakasama nila na may kahinaan, takot, at lubang panginginig. Hindi lang po yun, dahil kung mababasa niyo po sa Acts 18, kung gaano kahirap ang kanyang nalanas sa lugar na yun. Ating kung basahin mabilis sa Acts 18. Acts 18, verse 5 to 7. Mga Gawa 18. Ano po yung kanyang hinarap? 5 to 7. Nang sina Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pangangaral at pinatutuhanan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. Nang sila'y tumutol at lapastanganin siya, ipinagpag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila ay sinabi, ang inyong dugo'y sumainyong sariling mga ulo
ako'y malinis, mula ngayon pupunta ako sa mga Hintil. So, kinausap din niya mga Hudyo sa Corinto. Siya ay umalis daw na pumasok sa bahay ng isang lalaking ang pangalan ay Tito Justo na sumasamba sa Diyos. Ang kanyang bahay ay katabi ng sinagoga. And then sa verse 12 to 17, subalit ng si Gallio ay proconsul ng Akaya, ang mga Hudyo ay nagkaisang dakpin si Pablo at siya ay dinala sa harapan ng hukuman. Kanilang sinabi, hingi kahit ng tao ito, mga tao na sumamba sa Diyos laban sa kautusan. Ngunit na magsalita na si Pablo ay sinabi ni Gallio sa mga Hudyo, kung tungkol sa masamang gawa mabigat ang kasalanan, ay may dahilan akong pag-iisin kayong mga Hudyo. So ito po yung mga sinabi ni Pablo sa mga kamay ng mga taga-Korinto, mga Hudyo maging Hintil. Ngunit, nakaranas siya ng kahinaan, takot, panginginig. Mababasa natin sa verse 9, isang gabi nagpakita ang Panginoon sa kanya kung bigay ng mensahe. Isang gabi, verse 9, isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangintain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang tumahimik. Mismo ng Panginoon natin ay kinailangan palakasin si Pablo. Dahil marahil siya ay nababalisa, dahil sa kanyang hinaharap, mismo ang ating Panginoon ay nagpalakas kay Pablo. Hindi po siya dumating sa Corinto bilang isang super apostle, kundi isang apostol na may kahinaan, may takot, at may panginginig. Ngunit, si Pablo po ba isang taong mahina talaga, takot na takot, o laging nanginginig sa kanya panalita, hindi marunong magsalita sa publiko? Hindi po. Si Pablo po ay isang fearless proponent of the gospel. Nabasa po natin sa Acts 18 kung paano niya hinarap ang mga Hudyo, siya ay nilapastangan, at kung paano rin niya hinarap ang proconsul na si Gallio. Ay hindi po natin masasabi siya ay isang takot na tao. Kasi ang takot ng tao ay nagtatago. Ang takot ng tao ay nananahimik. Ngunit, sa yugtong ito ay pinakita ni Pablo na hindi kagalingan ng tao ang kanya ipinakita sa mga taga-Korinto. Dahil dito po sila, ito po yung paborito nila, makita ang galing ng tao, makita ang galing ng pananalita, makita ang galing ng karunungan ng tao, ngunit ang pinakita ni Pablo sa kanila ay kabalikaran. Ang kahinaan ng isang tao. Ano pa? Verse 4. Ano pang kanyang pinakita? Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan na mapangakit na mga salita ng karunungan. Inulit-ulit niya, sabi niya sa verse 1, hindi sa pamamagitan na matatayag na pananalita o karunungan, nangaral siya sa mga taga-Korinto. Hindi sa pamamagitan na mapangakit na mga salita ng karunungan. Hindi po na ginamit ang metodolohiya ng tao, ang karunungan ng tao upang ipangaral o maging attractive sa mga tao ang gospel. Alam niyo po ba ang ebanghelyo ng Panginoon na hindi po attractive sa tao? Naniniwala po kayo dyan? Noong una po ba yung narinig ang ebanghelyo na sabihin na ikaw ay makasalanan, gayong ikaw ay nagpupumilit na mamuhay ng mabuti, tapos sasabihan ka ng isang pastor at sa pulpito na hindi rin naman matuwid, sasabihan ikaw ay makasalanan? Sasabihin sa'yo, di ba, anong reaction ng tao? Sabihin, pare-pareho lang naman tayo mga kasalanan. Hindi po ito attractive. Sabihin na ikaw ay kasalanan, gayong ikaw ay naninigay sa mahihirap, ikaw ay tumutulong sa mahihirap. Sasabihin na, ang iyong gawa ay hindi sapat. Paano mo naging attractive sa tao yan? Kalungkot-lungkot man po, ngunit sa panahon ngayon, ito po nangyayari sa maraming mga iglesia. Ginagawa nilang attractive ang ebanghelyo, nilalagyan nila ng mapangkangit na mananalita, ginagamitan ng filosofiya ng tao, gumagamit ng self-esteem. Gusto mo bang dapat hindi ka nandulumo, ikaw dapat masaya, palagi ka masaya. Hindi ka dapat naghihirap, ikaw dapat yumaman, ikaw dapat umunlad. At ang solusyon niya ay ebanghelyo. Ganun ngayon ang patakaran. Noong panahon ni Pablo, ang mga taga-Korinto tumitingin sa mga galing magsalita. Ngayon sa panahon natin,
tumitingin sa mga nangangaral na sa kanilang tingin ay magbibigay ng solusyon sa kanilang problema. Ganito po ang problema sa pagpepresenta ng Ebanghelyo sa panahon ngayon. Maraming pinapasok na filosofiya. Sinasabi nila, your best life now. Your best life now. Kailangan ikaw ay successful. Tapos nauso pa rin yan kung nababasa niyo sa Facebook, yung salitang claim it. Tapos claim it. Para bang, basta may magustuhan ka, isipin mo na ito ay para sa glory ng Panginoon, claim it. Pakukuha mo yan. Negosyo, hanap buhay, edukasyon. Ganun na lang ang tingin nila sa Ebanghelyo para maging attractive sa tao. Para mapuno kanilang iglesia ng mga nakikinig. Ngunit, hindi ito ang ipinakita ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi sa pananalita, hindi sa karunungan, ngunit sa anong paraan siya dumating sa mga taga-Korinto. Kundi sa verse 4, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nabungo sa kanila. Hindi, pinapakita po niya na hindi sa kakayahan ng tao, hindi sa karunungan ng tao, kung hindi sa pagkilos ng banal na Espiritu. Yan po ang pamamaraan ng pagdating ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi po siya nag-invento ng method. Ganito yan. Parang multi-level marketing. Sama ka ng dalawa at yung dalawa mong kasama, sinama, magsasama ng dalawa, dadami tayo dito. Hindi po gano'n. Hindi po metodology ng tao. Ang kanyang pinairal. Ang kanyang pinairal ay ang katotohanan na ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay siyang gagalaw sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon po, di ba parang kumanunod kayo sa television, hindi ba po lahat ay masama o mali ang tinuturo. Ngunit karamihan po dyan, parang tumatay na lang sila parang mga inspirational speakers. Di ba parang pagkatapos mo makinig, ay talagang ang puso mo ay mabilisan din mo, ay masaya, feel good. Inspirational na lang. Ang pangangaral ngayon, karamihan. Hindi na sila dumidepende sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa tingin nila, na sa karunungan ng tao, o sa galing ng tao, sa kanyang pananalita, ay makikinig ang mga tao, o magiging Kristiyano ang mga tao. Kaya kung ano entertainment na rin ang isinasama nila sa iglesia, para dumami ang kabataan, maglagay tayo ng banda, patutugin sila, maglagay tayo ng magaling mag-gitara, magaling umawit, ay naging entertainment na ng iglesia. Kung gusto mo maantig ang mga tao sa pakikinig, ay lagyan mo ng musika habang nananalangin. Sa tingin nila, ay sa ganung paraan, gumagalaw ang kapangyarihan ng Panginoon. Ngunit, anong sabi ni Pablo? Kung di sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kanyang kapangyarihan. Paano po ba natin nararanasan ang kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon? Ito po ba pag kayo nakikinig, tumindigay yung balahibo, ay yun ang paggalaw ng Espiritu ng Diyos? Ito po ba yung kayo pinawisan, kayo ay napahalakhak, napaamin, amin? Ayun po ba ang paggalaw ng Espiritu? Hindi po, mga kapatid. Ang paggalaw po ng Espiritu ng Diyos ay sa pagbabago ng ating buhay. Ito po yung nasa puso ang paggalaw ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung ano man pong palamuti na ilagay natin sa salita dito sa pulpito, kung hindi kikilos ang banal na Espiritu sa inyong puso, ay kayo po'y mananatili kung paano kayo pumasok, ang inyong paglabas ay ganun pa rin ang inyong katatayuan. Ang pagkilos po ng Espiritu, ang pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, ay sa pagbabago ng buhay ng isang tao. Dati kay makasalanan dahil ay kanyang luhay, binigyan kanya ng karunungan upang maintindihan ang Ebanghelyo ng Diyos, ang iyong buhay ay nabago.
Ang tingin ng marami ngayon ay ang kapangyarihan ng Espiritu ay namamalas sa dami ng membership, sa dami ng nagdidesisyon na sila susunod kay Kristo, sa dami ng tithes and offerings, na hindi po doon. Hindi po sa dami ng natutuwa, yung iba po ay nagpapasurvey pa. Ikaw ba'y masaya sa iyong pagdalo? Ano sa tingin mo makakatulong upang maging masaya ang ating worship service? Sa tingin po nila, sa ganung paraan ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Hindi po. Kung yung pong hinahanap niya sa isang iglesia, ay mali po ang inyong iglesia pinasukan. Ako po ay naniniwala na iglesyang ito ay patuloy na nangahawakan na ang paggalaw ng Espiritu ng Diyos ay siyang may kapangyarihan upang ang isang makasalanan ay maging isang pananampalataya. Hindi po kung anong galing ng inyong pastor mangaral, anong ganda ng inyong inaawit, anong lamig ng inyong kwarto, anong init. Hindi po sa mga ganyang paraan. Kagaya po ni Pablo, sa po ng hawakan. Bagamat kaya niyang gawin ito, kaya niyang ipamala sa kanyang galing, sa pagtatalumbati, kaya niya ipamala sa galing ng kanyang karunungan, ngunit hindi po yan ang kanyang piniling gawin. Para po bang isang tatay, para po ganito. Siya po ay nag-resolve sa kanyang sarili, hindi parang, sige anak, simula ngayon, hindi na ganyan ang iyong may enjoy na privilege sa bahay. Siya ay nag-decide. Para sa mga taga-Korinto, siya ay nag-decide. Ito ang makatutulong sa inyo. Dahil kayo ay mahilig sa mga ganyang bagay, ang ibibigay ko ay ang inyong kailangan. Hindi ang inyong kagustuhan. Kung yung binigay ni Pablo, ay ang kanilang kailangan. Kung kayo po ay pumupunta dito dahil kayo ay may gusto, wag po kayo magtaka kung hindi na-meet ang inyong kagustuhan. Marahil ang gusto ng Panginoon ay masolusyonan ang iyong pangangailangan. Kaya ito po yung pangangailangan spiritual. Kung kayo po ay pumupunta rito upang magpalamig, minsan, magmerienda, o makita ang inyong kapitbahay na dumadalo rin, o parang sa tingin mo ay magiging banal ka pag pumatin sa church. Hindi po yan ang inyong kailangan. Marahil yan ang inyong gusto, ngunit hindi po yan ang inyong kailangan. Ang kailangan nyo po ay maranasan ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Hindi po sa mga mirakulo or entertainment na meron sa harapan, kung hindi ang inyong buhay ay magbago sa harap ng Panginoon. Sa ganyan pong paraan, dumating si Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit, ano ang mensahe na kanyang dala? Yun yung kanyang paraan ng pagdating sa kanila, walang fireworks display, walang, sabihin natin, hindi siya skandaloso o isang VIP person na dumating sa kanila, hindi siya isang super apostle na nagpapakita ng mga himala, hindi siya isang orator or champion orator or pilosopo. Ano ang dahilan? Anong mensahe na kanyang dala? Verse 2, ating po mababasa. Sapagkat aking ipinasiyang, walang anumang malaman sa gitna ninyo. At ito po ang mensahe na kanyang dala-dala. Maliban na si Yesu Kristo at siya na ipinako sa krus. Kung yan po ang kanyang dalang mensahe, ang paraan ng kanyang pagdadala ay kagaya ng aking nabanggit. Upang ang tao ay hindi tumingin sa karunungan ng tao o galing ng tao at makilala si Pablo, kung hindi, ang mensahe ni Pablo ay maipangaral si Yesu Kristo at siya na ipinako sa krus. Hindi po dala-dala ni Pablo ang iba't ibang metodolohiya. Hindi po niya ipinangaral, ikaw ba'y may sakit, gusto mong gumaling? Ikaw ba'y may utang, gusto mong mabayaran? Ikaw ay may problema, gusto mong masolusyonan, ikay nalulungkot, gusto mo ng kaligayahan? Hindi po metodolohiya o paraan ang pinakita ni Pablo o mensaheng dala niya.
Iisa lang po ang kanyang dala. Si Kristo at siya na ipinako sa krus. Si Kristo, sino ba si Kristo? Ang kanyang person, the person of Christ. Anong katangian ni Kristo? At siya na ipinako sa krus. Ito po yung nangangulugan ang kanyang mga gawa. Hindi lang po, kasi po ngayon, marami nang nangaral, nakalahati lang po yung pinapangaral. Sabi, si Kristo na dakilang manggagamot. Ay, tama naman po yun, sa po'y daliin lang manggagamot. Ngunit, lang po minsan ay pinapangaral, hindi po kumpleto. Minsan naman, ang pinapangaralan na si Kristo ay napako sa krus. Kaya po maraming sinasabi sila na palataya, hindi nila kilala si Kristo. Ang alam lang nila ay siya ay namatay sa krus. Na siya nagpagliligtas. Ito, tama naman po yun. Ngunit hindi kumpleto ang pangangaral. Kaya, dapat po na sa isang iglesia o sa isang pangangaral na ebanghelyo, ay ipangaral si Kristo, sino si Kristo, at ano ang kanyang mga gawa. Yan po ang kailangan natin matutunan. Sana tayo po ikagaya rin ni Pablo. Siya'y nagpasya. Kung tayo po ay mga ministro o manggagawa sa iglesia, sana tayo hindi magpasya, kagaya ni Pablo, na hindi natin gagawin isang bagay para tayo ay purihin, tayo ay pahalagahan, tayo maging importante. Ngunit, gawin natin ang isang bagay upang si Kristo ay makilala sa ating buhay. Kagaya po ni Pablo, pinasya niya, okay, from now on, ito ang pakay ng aking buhay. Si Kristo ay makilala. Sino si Kristo? At ang kanyang mga gawa, ang ginawa ni Kristo sa krus. Yan po ang mensahe. Walang labis, walang kulang. Kaya ang dala-dalang mensahe ni Pablo na dumating siya sa Corinto. Walang ibang entertainment, walang ibang advice, nadala na maraming makatulong sa inyong sitwasyon ngayon. Ngunit alam ni Pablo na itong mensahe na makakatulong lamang sa inyo. Si Kristo lamang at ang kanyang mga gawa. For I decided to know among you except Jesus Christ and Him crucified. Now, paano mo ba maliligtas ang isang tao mula sa kanyang kasalanan? Ito po ba ay sa pamagitan ng paggamit ng mga mabulaklak na salita? O ito po ba ay sa pangangaral? Tuwirang pangangaral, matapat na pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. The proper method to convert men in any community, pag ito man po ay sa isang Kristiyanong komunidad o isang paganong komunidad, ay sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Ilan po ang paraan? Ilan po ang paraan? At ilan po ang mensahe? Dala-dala ni Kristo. At dapat lamang po, kapag tayo ay magbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo, ay ipakilala natin ng buong buo kung sino si Kristo at kung ano kanyang magawa. Ngunit paano natin ito maibabahagi kung tayo mismo ay walang ganitong pasya sa ating sarili? Paano kung may babahagi ang kwento ni Kristo kung siya mismo hindi mo kilala? Paano kung may babahagi? Kaya kung sa ating mga mananampalataya, sana ito rin ang ating maging desisyon o objective ng ating buhay. Wala nang iba kundi makilala si Kristo at ang kanyang mga gawa. Bakit po? Kasi pag tayo po yung namatay o si Kristo ay dumating ang ating tagapagligtas, isa lamang po ang ating ikikwento sa langit. Hindi po yung kung paano tayo nagpakabuti, anong ginawa ng ating kapitbahay, anong ginawa mo sa iyong kapitbahay, anong narinig mo sa iyong pastor, anong tulong ang ibinahagi mo. Kundi isa na po kwento inyong aawitin o ikikwento sa langit. Ito po ay si Kristo at ang kanya mga gawa. Yun lang po.
Kaya sana, yun po ang ating, kagaya ni Pablo, tayo po'y magpasya, tayo mga Kristiyano na. Patuloy tayo magpasya sa ating mga sarili. Maraming distraction, maraming kabalan sa buhay. Negosyo, hanap buhay, karir, minsan kahirapan ng buhay. Ngunit, sana bumalik tayo sa ganitong pagpapasya. Wala tayong ibang gustong makilala sa ating buhay, hindi ang ating sarili, kundi si Kristo. Meron nga po, marahil na umaatin sa isang iglesia, mas kilala niya ako yung pastor kaysa kay Kristo. Mas kilala niya ang buhay ng pastor o yung isang manggagawa kaysa kay Kristo. Sana hindi po tayo ganon. Sana po, mas kilala natin si Kristo kaysa sa anumang bagay sa ating buhay. At may bahagi natin ng buong pagkakilala kay Kristo. Sabi nga po, half a gospel only makes half a Christian. And half a Christian is no Christian at all. So, sana po tayo ay manatiling faithful ministers at defenders of the gospel of Christ. Pangatlo, ano po ba yung motibo ni Pablo? Ano yung kanyang motibo sa paraan ng kanyang pangangaral sa mga taga-Korinto? Ito po ba ay para purihin ang tao o ang kagalingan o karunungan ng tao? Ito po ba ay para kilitiin ang inyong mga tenga o mga tenga ng mga taga-Korinto? Ito po ba ay upang magbigay ng entertainment o kaligayahan sa mga taga-Korinto? Ano pang sabi sa verse 5? Ito po ang kanyang motibo. Bakit ganito paraan ang kanyang pangangaral sa kanila? Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. That your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Ayun po tayo na niya. Ito pala ang motibo niya. Bakit kung siya'y makagamit sa mga taga-Korinto, ay hindi siya gumagamit ng paraan ng mga taga-Korinto? Kung siya'y mangangaral, taliwa sa expectation ng kanyang mga tagapakinig. Ito po pala, upang hindi tayo, kung sa panahon natin, upang hindi tayo tumingin sa nangangaral, kundi sa kung ano ang ipinapangaral. Hindi po doon sa mga salitang nakakakiliti ng tenga, kundi sa mensahe na dala ng nangangaral. Ito po ang nakakalungkot nga, kagaya ng sabi ko kanina, sa mga nangangaral, kami na mga nangangaral sa labas. Gumagamit sila ng mga metodolohiya. And it works. Nag-work naman po. Dumadami ang kanilang iglesia, dumadami ang nakikinig. Kaya po ang hinahangahan ng tao, hindi po yung si Kristo na dapat kanila pinapangaral. Ano ang hinahangahan nila? Ay, ang galing mga aral. Ang sarap sa iglesia niyo, malamig. Ang sarap sa iglesia niyo, masaya. Kasi may nakausap ako, tinan ko, kumusta doon? Masaya. Eh, hindi po yung pangangaral. Masaya. Bakit po masaya? Eh, masaya mga tugtugi, masaya ang inaawi. Kung kayo nalulungkot, pag napumasok sa iglesia niyo, paglabas mo, kayo masaya. Nakabantay na po sa karunungan ng tao. Kaya po, totoo po yun na may mga iglesia na naggagawa ng survey. Anong gusto mo? Para maging masaya ka sa iglesia nito. At yun po ang kanilang ginagawa. Hindi po ganyan ang pinakita ni Pablo. Pinamala si Pablo. Hindi po maging batay sa karunungan ng mga tao. Kaya bakit hindi po kayo nagtaka, bakit sa iglesia nito ay walang kung ano-ano mga burloloy sa pagsamba? Ito po yung dahilan. Upang hindi tumingin tayo sa mga instrumento ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At saan namamala sa kapangyarihan ng Diyos? Sa pangangaral ng kanyang salita. Sa pangangaral ng kanyang salita. Matapat na pangangaral ng kanyang salita. Ang paraan ni Pablo, kontra o taliwas sa expectation, ang mensahe ay iisa, hindi nagbago. At ang motibo, upang hindi tayo
bumatay sa karunungan ng mga tao. In chapter 1, sabi, upang walang sino man ang magmalaki. So that no one should boast in the Lord. Na dahil, kaya ako naniwala sa iyo, Panginoon, dahil magaling yung aming preacher. O dahil matalino ako. Hindi po yun. O dahil makinig ako ng mabuti sa preacher, kaya ako naiintindihan. Hindi po yun. O dahil magaling yung instrumento dun. Magaling yung method. Pagkatapos ng preaching, may follow-up. May sign-up sheet. Kaya ako, masasabi ko, okay na napalataya. Hindi po doon. Hindi po sa karunungan ng tao. Sa kapangyarihan lamang ng ating Panginoon. Kaya po ang ating mensahe, the foundation of our saving faith, ay hindi po karunungan ng tao, hindi po rason ng tao, kundi sa pamagitan ng pagkilos ng Panginoon, sa pamagitan ng Espiritu, at sa matapat na pangangaral ng kanyang Panginoon. Sa akin pong mga bisita dito na kung mga regular attendees na wala pang marami na malalim na pagkakilala kay Kristo. Ito po mga tanong ko sa inyo. Ito rin po yung tanong ni Rick Warren, pero sana ang sagot niyo po ay iba. What on earth are you here for? Ano po ba inyong motibo sa pagpunta dito? Kayo po ba nandito dahil kayo kumbinsido lang? Naibahagi nga ako sa inyo, pero kayo kumbinsido lang. Kayo huwag ka naman. Sige, kayo atin. Or dahil kayo nag-enjoy na makita inyong kapitbahay? Or are you here because you're just expecting something from the Lord? O yun nga, may inaasahan kayo na galing sa Diyos, o may hihilin kayo. O dahil kayo ay, naintindihan ko yung pangalan. Okay, okay naman sa akin. Sa tingin ko, okay naman. Kaya ako pumunta dito. Kung ang sagot nyo sa mga tanong na yun ay yes, ito po nga ang sasabihin sa inyo. Then you have not yet experienced the real power of God in your lives. Hindi nyo pa po naranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa inyong buhay. Kayo po ay bumabase pa lang sa inyong rason, sa inyong pagkaunawa. Sana po hindi mo natingin ganito. Sana ay maranasan nyo ang kapangyarihan ng Panginoon sa inyong buhay. Sana ay baguhin ng Panginoon ang inyong buhay. Paano po ba itong mararanasan? Isa lang po, ang sagot. Kagaya ko na sabi ni Pablo, maliban na si Yesu Kristo at siya na ipinako sa krus. Maliban lamang na ikaw ay magpatira pa sa kanyang harap, kilalanin ang inyong katatayuan sa kanyang harap, at kilalanin si Kristo na siyang matuwid na namuhay. Siyang matuwid na namuhay, siyang sumunod sa mga batas ng Diyos hanggang sa kamatayan. Upang ang katulad mo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya siya ipinako sa krus. Dapat ikaw ang nandun. Dapat tayo nandun. Tayo ang ipinapako. Ngunit siya ang malibig. So, hanggang hindi mo ito ina-acknowledge yung buhay, you have not yet experienced the power of God. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi sa pananalita, sa karunungan ng tao, ito ay sa pagbabago ng puso ninyo. Pray that the message of the gospel of the Lord Jesus Christ, Him who was crucified, will demonstrate its power into your heart. Hindi po madapat ang Diyos. Siya po ay mapagbiyaya. Kung tayo po ilalapit sa Kanya, kay Kristo, at manampalataya sa Kanyang mga ginawa. Tayo po manalangin. Amin namang nasa langit.